balita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at DILG Secretary Mar Rojas nagkamayan matapos ang Senate hearing sa naging epekto ng bagyong Yolanda. I really ask the committee, sir, please, I hope and I'm asking the media that I hope wala nang spinning dito for politics or what. No, we really want to prevent more loss of life. Department of Foreign Affairs nagbabala ng posibleng paglikas sa mga Pinoy sa Bangkok matapos itaas sa Alert Level 2 ang Crisis Alert. Ramon Revilla Sr. Dawit na rin sa investigasyon ng pork barrel. Whistleblower na si Ben Hurloy at 4 na iba pang opisyal ng gobyerno sinampahan ang kasong plunder ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang opisyal ng PISAM, Department of Energy, nag-isa sa naging pagdinig ng Senate Committee on Energy. ERC Chairman Sinaida Ducot pinasisibak sa kanyang pwesto, pero Malacanang maagang dumepensa. Bahala na yung presidente ron. We filed the yung complaint namin to the proper authority, which is the Office of the President. Sa balitang negosyo, Philippine Airlines magdadagdag pa ng panibagong flights sa Japan. Balita sa ibayong dagat, safety measures inanunsyo na sa bansang Thailand. RMN News Nationwide. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ng Biyernes, January 24, Enero 24, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas. Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXRS 918 RMN Surigao, DXDR 981 RMN Dipolog, DXBC 693 RMN Butuan, at sa DXIC 711 RMN Iligan. At rin international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganun din live tayo sa WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. Saan pa rin ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan sa mga reyon ng Caraga at Davao ngayong araw na ito. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay maging bagyang maulap pa rin na may pagkidlat pagkulog. At habang ang Visayas at ang Mindanao, Luzon ay makakaranason ng yung tinatawag na peak ng amihan o northeast monsoon na magdudulot ho ng pulo-pulong pagulan. Ayon sa Pag-asa, posibleng naramdaman na ang pinakamalamig na panahon, ngunit asahan pa rin ang mababang temperatura. Samantala'y nakataas pa rin ang gale warning sa Luzon, silang bahagi ng Visayas at maging sa Hilaga at Silangan ng Mindanao. Nagkamayan. Nag-shake hands ba sila Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at DILG Secretary Mar Rojas matapos ang Senate hearing kahapon kaugnay sa naging epekto ng bagyong Yolanda. Ito ay matapos ang maanghang na palitan ng mga pahayag sa pagitan ng dalawa nung kasagsagan ng rehabilitation stage sa pananalasa ng bagyo sa Tacloban City. Sa pagdinig, inamin ni Mayor Romualdez na nagkaroon ng sisihan dahil sa ilang mga pagkukulang sa rehabilitation efforts, pero nilinaw niyang lahat ng mga yon ay tapos na. Nobody expected that many bodies to come out. And it's painful for me for the first 30 days. That's all I had to deal with. Sa tao ho, malaking bagay ho yun. Mahal nila yung mga patay nila eh. We treat our dead, save them. And we cannot just leave them there. That's why processing was important. In fact, a few days after that typhoon, the British Embassy were looking for 4 nationals.
And we had to look for them and maibigay naman namin. So to put closure also to those families. I would really ask the committee, sir, please, I hope and I'm asking the media that I hope wala nang spinning dito for politics or what. No, we really want to prevent more loss of life. Because, alam nyo, I've been there, they've been there, and you could see in the faces of the people, talagang inaasahan lang talaga nila tulong. Samantala ay pinabura naman ni Senador Bongbong Marcos sa mga pahayag ni Romualdez kung saan sinabi niyang kung sino man ang opisyal na nasa lugar ng kalamidad ang dapat maunang rumesponde sa mga nangangailangan. Sama nagbabala po ang Department of Foreign Affairs na posibleng ilikas din ang mga Pinoy na nasa Bangkok, Thailand matapos itaas sa level 2 ang crisis alert. Pinag-iingat ngayon ang mga Pinoy na nasa Bangkok at pinapayang wag munang umalis sa kanilang mga tinutuluyan kung hindi naman kailangan. Bukod dito, pinaiwas na rin ang mga Pinoy sa mga pampublikong lugar at inabisuang maghanda sakaling kailanganing lumikas. Ang mababalang ito ay matapos naman ang deklarasyon ng State of Emergency sa Bangkok na tatagal ng 60 araw. Napatid na patuloy pa rin ang tensyon doon dulot po ng kabi-kabilang protesta ng mga demonstrador na layong palitan ng gobyernong pinamumunuan ni Prime Minister Yingluck Shinawatra. Ayon sa mga lista, si Shinawatra ay kinukontrol ng kapatid nitong si Thaksin, ang napatalsik dating Prime Minister ng Thailand. Posibleng isama sa investigasyon ng NBI sa pork barrel scam si dating Senador Ramon Revilla Sr. Ito ay matapos ibunyag ni whistleblower Ben Hurloy na nagpadaloy ang dating mambatas ng 35 million pesos na PDAF sa Jarcris Trading ng JLN Corporation bilang implementing agency sa pamamahagi ng fertilizer sa 6 na local government units. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, na makipagpulong siya sa mga whistleblower para alamin kung may ebidensya laban sa ama ni Senator Bong Revilla hinggil sa kanyang PDAF na umano'y pinadaan sa JLN Corporation noong 2003 at 2004. Yan man, sinabi ng kalihim na hindi maaring ibatay lamang sa mga ulat ang alegasyon laban kay Revilla Sr. Bagkus ay kailangan ng ebidensya at sinumpaang salaysay. Wala pa kanyang isinusumiting sworn statement si Louie o sinumang whistleblower na magdidiin sa 86 anyos na dating senador at kailangan pang tanungin ang mga ito kung interesado silang magsampa ng kaso laban kay Bong Revilla Sr. Preliminary investigation sa plunder complaint pinasuspinde ng kampo ni Senador Revilla. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. Report! Naghain nga ang kampo ni Senator Ramon Revilla Jr. ng motion sa Office of the Ombudsman upang suspindihin mo ng preliminary investigation ito ukol sa plunder complaint na kinakaharap ng senador kaugnay sa pork barrel scam. Sa 17 pa ng motion, ikinatwiran ng kampo ni Revilla na mayroon itong isinampang civil complaint sa isang regional trial court sa Bacoor, Cavite kung saan ipinadedeklara niya sa korte na baliwala yung lahat ng mga dokumentong ginamit laban sa kanya ng mga whistleblower sa pork barrel scam. Nakapaloob sa motion ang hiling ng kampo ni Revilla na ibasura ang mga dokumento kung saan tinete lang ang kanyang firma tulad ng umano'y mga kontrata para sa kanyang pork barrel funds na napunta sa mga bogus na non-government organization ni Janet Lim Napoles. Kasama din pinapabasura ng kampo ni Revilla ang mga aligasyon ng whistleblowers na nangumisyon siya sa pork barrel scam dahil ang mga ito na anya ang umamin na hindi naman siya nakita kailanman na tumanggap ng pera mula kay Napoles. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Joel Budigon, sa ilalim ng Section 6 Rule 111 ng Rules of Court, kapag mayroong kasong civil, hinihintay itong matapos dahil dito dedeterminahin kung dapat ituloy o hindi ang paglilitis sa bukod ng kasong criminal tulad ng plunder. Sa kaso ani Revilla, kung idedeklara ng korte na null and void ang mga ebidensyang ginamit sa pag-aabla sa ombudsman, wala anyang mapagbabatayan dokumentong ombudsman para sa preliminary investigation ito. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arinon. Sinampahan ng kasong plunder ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurloy at 4 ay iba pang pinuno ng mga ahensya ng gobyerno. Iginit ni Revilla na pawang hearsay lamang ang basehan ng mga akusasyon at pagdawit sa kanya sa issue ni Louie. Unang binanata naman ni Revilla sa kanyang privilege speech sa Senado si Louie sa pagsasabing ito ang pumeke sa kanyang pirma sa mga dokumento at narinig lamang nito kay Janet Napoles ang mga umano'y transaksyon. Kinasuhan din ni Revilla sina Dennis Cunanan, Director General ng Technological Resource Commission, Alan Havellana, dating presidente ng National Agribusiness Corporation,
Gondelina Amata, presidente ng National Livelihood Development Corporation, at Salvador Salacop, dating presidente naman ng Zinac Rubber Estate Corporation. Bukod sa depensa sa sarili, sinabi ni Revilla, dapat din papanagutin ang mga ito sa taong bayan at para malinaw na rin kung bakit siya siniraan ng mga ito. Kasabay ng pagsampa ng plunder, nais din ni Revilla na ipadismiss ang plunder case sa unang isinampa laban sa kanya. Nagisa ng ilang opisyal ng Power Sector, Assets and Liabilities Management Corporation at Department of Energy sa naging pagdinig po ng Senate Committee on Energy kahapon kaugnay sa big time power rate hike. Ito ay matapos matuklasan na hindi ginamit ang naka-standby na power plant na pag-aari ng gobyerno na sana hindi nangyari ang taas presyo sa kuryente. Natuklasan ni Senator Serge Osmeña, chairman ng komite, na naka-standby ang Malaya Power Plant na may nakapasidad na 600 megawatts na sapat sana para tugunan ang kakulangan po ng supply sa kuryente sa Luzon na mag-shutdown naman ang Malampaya Power Plants. We decide how much we will generate with the diesel oil during the Malampaya shutdown. We do the coordination meeting. NPCP, SAM, DOE, SPPC, NGCP together. And they said they only needed 440 megawatts from you. Yes. Why is that? Can anybody answer that question? Why were they limited to 440 when they had the capability to produce 600? Depensa naman ng technical team ng PISAM, hindi nila nagamit ang Malaya Power Plant dahil malulugi ang gobyerno kung i-operate ang planta dahil mas mahal daw ang operating expenses nito. There's less horsepower in the biodiesel, di ba? Actually, sir, during the Malampaya shutdown, before we can declare what was the available capacity during that time, we conducted some biodiesel oil tuning. So this was conducted by our manufacturer, MHI or the Mitsubishi. So during that time, actually it was completed November 11, and we were able to declare only around 440 capacity. Since why? Just give us a simple explanation. Yes, why? Because that was the recommendation. If we load up to more than 440 megawatt, there's a possibility of tripping the units. Seryosong biro na lang, Senator Serge Osmeña, dapat ay pinasabog na lamang ang Malaya Power Plant dahil hindi naman pala natutugunan ang tungkulin nito na gamitin sa panahon ng power crisis. Lumulog naman ang Grupo Akbayan sa tanggapan ni Pangulong Noynoy Aquino para ireklamo si Energy Regulatory Commission Chairman Zenaida Ducot. Sa interview ng RMN kay Representatives Walden Bello, ginit nito na nagpabaya sa tungkulin ang ERC Chief. Kaya malaki ang nakaambag na dagdag singil sa kuryente na papasanin naman ng taong bayan. Hiling ng Akbayan kay Pangulong Noynoy Aquino, sibakin si Ducot dahil nabigo itong magsagawa ng public hearing sa mga pagtataas ng sigil sa kuryente. Bahala na yung presidente ron. We filed the complaint namin to the proper authority, which is the Office of the President. May due process yan. Sinabi nga ni Press Officer Coloma, nabibigyan nila ng due process si Ducot, pag-aralan nila. Pero sa tingin ko, mahirapan talagang manatili yan sa pwesto. Kasi kailangan talaga dyan isang competent authority at si Zenaida Ducot talagang hindi talaga ginawa yung kailangan gawin ng isang watchdog authority para sa mamayan. Bukod dito, inireklamo rin nila ang umano'y pagiging pork agent nito sa scam na sinasabing pinangunahan ni Janet Napoles. Samantala, nanindigan naman ang Malacanang na hindi sisibakin sa pwesto si Energy Regulatory Commission Chairman Zenaida Ducot. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma na may tinakdang proseso sa mga ganitong usapin kung saan bibigyan si Ducot ng karapatan na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Meron naman pong itinakdang proseso, kabilang po sa prosesong ito ay yung pagtalima sa prinsipyo ng due process. Bibigyan po siya ng karapatang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Hihintayin natin ang pagpapasya ng tanggapan ng Pangulo tungkol dito. Yan ho si Presidential Communications Office Secretary Sonny Coloma. Ari po ng Sweden, bibisita sa bansa. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sadra. Report!
Alas 12 mamayang tanghali dadating sa bansa si King Carl XVI Gustaf. Ang hari ng Sweden, si King Carl the 16th ay bibisita sa Pilipinas hanggang sa linggong ito. Ang King of Sweden o sa Sunday, ang King of Sweden, ang siya ring chairman ng World Scout Foundation. Hindi naman malinaw pa kung siya ay bibisita rin sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda sa Visayas tulad ng ginawa ng mga foreign dignitaries na bumisita ngayon o bumibisita ngayon sa Pilipinas. Kasama mo sa Naiya Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. RMN News Negosyo. Kasama madadagdagan na po ang flights ng Philippine Airlines patungong Japan simula March 30 ngayong taon. 2 beses isang araw babiyahe ang PAL via Haneda, Manila route. Ito ibod pa sa iba pang gateways na sinasahim papawiran o nililiparan ho ng PAL tulad ng Narita, Fukuoka, Osaka at Nagoya. Ang leading local carrier at bumabiyaheng Japan 21 beses sa Narita, 5 beses sa Fukuoka at 7 beses sa Nagoya at Osaka sa loob ng isang linggo. O di mas masarap na in-flight menu rin ang ihahandog ng PAL sa mga biyahero sa nilang bagong pagpapakilala ng box meal na kilalang pagkain sa Japan na gawa sa kanin at isda. RMN News Abroad. Tayo sa Thailand, nag-anunsyo ng safety measures ang Center for Maintaining Peace and Order kaugnay sa 60-day state of emergency. Sa pahayag ng ni CMPO Chief and Labor Minister Charlem Yumbarung, pansamantalang pagbabawal ang pagdaan ng mga pampublikong sasakyan sa mga lugar na apektado ng deklarasyon. Ibabande ng mga pahayagan at publication na magpapatungkol sa emergency situation ng bansa na ikatataranta ng mga tao doon. Nasa alert level 2 na ang state of emergency status ng bansa. At mga kasama live na live rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Biyernes, January 24, 2014. Sa mga taga Cebu, ay susunod na dyan si kasamang attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso, Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Sa RMN Zamboanga, mag-live pala tayo doon, one-on-one interview with the U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, sa studio mismo sa ilang sandali. Diyan po sa Zamboanga sa DXRC. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo. Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, mga kasama, standard time in the country. Tatak alas 7:17 ng umaga. RMN